Values Education 7 Quarter 4 Learning Competency 3A nakakikilala ng mga paraan ng mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan. Ang social media ay tumutukoy sa mga digital platform kung saan maaaring makipag-usap, magbahagi ng opinyon, at makipag-ugnayan sa iba't ibang anyo ng nilalaman o content. Binibigyan tayo ng mga ito ng kakayahang makipag-ugnayan sa iba saan man sa mundo. Ilan sa mga pinakasikat na social media platform ay ang Facebook, Instagram at TikTok, kung saan maaaring mag-post ng larawan, video at kwento. Ang YouTube naman ay ginagamit para sa video content, samantalang ang LinkedIn ay para sa networking ng mga profesional. Bawat platform ay may kanya-kanyang gamit at layunin. Narito ang top social media platform noong 2024 kung ang pag-uusapan ay ang monthly average users nito. Nangunguna ang Meta o kilala bilang Facebook na may 3.65 billion monthly users. Sinundan ito ng WhatsApp, isang messaging app na may 2.78 billion monthly users. Pangatlo ang pinakamalaking video sharing platform sa mundo na YouTube. Pang-apat ay ang Instagram na may 2.04 billion monthly users. Panglima ay ang napaka-popular na TikTok. Pang-anim ang multifunctional app na WeChat na may 1.34 billion monthly users. Kasunod din sa listahan ay ang Telegram, Snapchat, ang Chinese rival ng TikTok na Kuaishou, at pang-sampu ay ang X o kilala bilang Twitter. Ang social media ay bahagi na ng pang-araw-araw nating buhay. Marami tayong nakukuwang benepisyo sa mga ito. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng social media ay ang mas madaling pakikipag-ugnayan sa pamilya at kaibigan. Noon, kailangan pa ng sulat o tawag sa telepono upang makausap ang mga mahal natin sa buhay. Ngayon, sa isang pindot lang sa Facebook, Messenger o Instagram, pwede tayong mag-chat o mag-video call kahit gaano pa sila kalayo. Halimbawa, nasa ibang bansa ang nanay ni Ana. Dahil sa social media, nakakapanood siya ng video updates mula sa kanyang nanay at pwede silang mag-usap araw-araw. Malaking bagay ito para mapanatili ang kanilang malapit na relasyon kahit hindi sila magkasama. Marami ring mga mag-aaral ang gumagamit ng social media upang matuto ng bagong kaalaman. May mga educational pages sa Facebook, tutorial videos sa YouTube, at group chats kung saan maaari magtulungan ng mga magkakaklase sa pagsagot ng takdang aralin. Halimbawa, si Miguel ay nahihirapan sa math, pero dahil sa TikTok videos ng isang guro na nagpapaliwanag ng mga equation sa simpleng paraan, mas naiintindihan niya ang leksyon. Sa social media, maaari nating matuklasan at palawakin ang ating mga interes. Halimbawa, kung mahilig ka sa arts, music, gaming o sports, may mga grupo at community na pwedeng salihan para matuto ng bago at makahanap ng mga taong kapareho ng interes. Halimbawa, si Carlo ay mahilig sa pagguhit. Nakakita siya ng isang online art group kung saan may mga artist na nagbibigay ng tips kung paano gumanda ang kanyang drawing. Dahil dito, mas gumaling siya sa kanyang talento. Dahil sa social media, mas madali nating maipakita ang ating mga talento at kakayahan. Maraming kabataan ang natutong mag-edit ng videos, gumawa ng digital art, o sumulat ng blog. Ang ilan pa nga ay nakilala sa paggawa ng creative content. Halimbawa, si Jessa ay mahilig sa photography. Ipinopost niya ang kanyang mga litrato sa Instagram at dahil dito, napansin siya ng isang photography group at nabigyan ng oportunidad na sumali sa isang exhibit. Kung gagamitin ng maayos, ang social media ay maaaring makapagbigay ng kasiyahan at inspirasyon. Ang panonood ng nakaaaliw na content, pakikilahok sa community activities, at pananatili ng koneksyon sa pamilya at kaibigan ay maaaring magbigay ng positibong epekto sa ating mental health. Halimbawa, si Bianca ay madalas makaramdam ng lungkot, ngunit dahil sa mga motivational videos at uplifting quotes na nakikita niya sa social media, mas nagiging positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Subalit hindi lahat ng nakikita sa social media ay mabuti. May mga pagkakataon na maaaring malantad tayo sa marahas, mapanirang puri o hindi angkop na mga imahe at komento na maaaring makaapekto sa ating isipan. Halimbawa, si Kevin ay naghahanap lamang ng memes sa social media, ngunit bigla siyang may nakitang post tungkol sa isang aksidente. Dahil dito, nagkaroon siya ng takot at hindi niya malimutan ang kanyang nakita.
Mayroon ding mga gumagamit ng social media upang mag-post ng embarrassing o risky content na maaaring pagsisihan nila sa hinaharap. Minsan, may mga nagbabahagi ng personal na impormasyon sa hindi nila kilala na maaaring pagmulan ng panloloko o pang-aabuso. Halimbawa, si Julia, nag-post ng kanyang litrato na may nakikitang personal na impormasyon tulad ng address at phone number. Maya-maya, may hindi niya kilalang tao ang nagme-message sa kanya at hinihingan siya ng pera. Ang pang-aapi o paninira gamit ang social media ay tinatawag na cyberbullying. Minsan may mga tao na gumagamit ng social media upang manakot, manginsulto o ipahiya ang iba. Halimbawa, si Marco ay kinukuha ng litrato ng kanyang kaklase nang hindi niya alam at ito ay nilalagay sa isang group chat na may masasakit na komento. Dahil dito, nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Kapag gumagamit tayo ng social media, may mga kumpanya na kumukuha ng ating impormasyon upang ipakita ang mga ads na maaaring makaapekto sa ating desisyon sa pagbili. Bukod dito, may panganib din na manakaw ang ating personal na impormasyon. Halimbawa, si Ana ay nag-click sa isang advertisement tungkol sa sapatos. Makalipas ang ilang araw, napansin niyang sunod-sunod na ang lumalabas na ads ng iba't ibang brand ng sapatos sa kanyang social media feed. Bukod sa targeted advertising, may panganib din na manakaw ang ating personal na impormasyon sa pamamagitan ng hacking o pagbebenta ng ating data sa mga hindi natin kilalang kumpanya. Halimbawa, si Brian ay gumawa ng account sa isang bagong app. Hindi niya alam, ibinenta pala ng app na iyon ang kanyang email at phone number sa iba pang company. Kaya sunod-sunod siyang nakatanggap ng spam messages at scam calls. At maraming kabataan ang nakakaramdam ng pressure na laging maging online para mapanatili ang kanilang streaks o dumami ang kanilang followers. Ang labis na pag-aalala sa likes at comments ay maaaring magdulot ng stress o mababang self-esteem. Halimbawa, si Carla ay nag-upload ng selfie ngunit kakaunti lang ang nag-like. Dahil dito, nakaramdam siya ng lungkot at naisip niyang baka hindi siya maganda o hindi siya gusto ng iba. Ngayong napag-usapan na natin kung ano-ano ang mga benepisyo at panganib ng social media, talakayin naman natin kung paano natin ito gagamitin sa mapanagutang paraan. Limit your social media use. Iwasan ang labis na paggamit upang maiwasan ang stress at FOMO. Kapag palaging online, maaaring makaramdam ng fear of missing out o FOMO o takot na maiwan o mapag-iwanan sa mga trending na balita at usapan. Ito ay maaaring magdulot ng stress at anxiety, kaya mahalagang kontrolin ang paggamit ng social media. Pangalawa, huwag gumamit ng social media bago matulog. Ang paggamit ng cellphone bago matulog ay maaaring makasira sa kalidad ng pahinga dahil sa liwanag ng screen at patuloy na notifications. Mas mabuting magtakda ng no phone time sa gabi upang magkaroon ng mahimbing na tulog. Pangatlo, magtakda ng digital detox o break mula sa social media. Maglaan ng oras kung kailan hindi gagamit ng social media tulad ng isang buong araw sa isang linggo o ilang oras sa araw-araw. Makakatulong ito upang mas bigyang pansin ang tunay na koneksyon sa pamilya at kaibigan. At gumamit ng apps para limitahan ang oras sa social media. May mga app na maaaring makatulong sa pagtatakda ng oras para sa social media, tulad ng pag-block sa paggamit nito matapos ang itinakdang limitasyon. Sa ganitong paraan, mas madaling makontrol ang sobrang paggamit ng social media. Isa pang paraan ng mapanagutang paggamit ng social media ay ang pagprotekta sa iyong privacy. Paano mo gagawin ito? Una, i-review ang privacy settings ng iyong account. Sa social media, tayo ang may kontrol kung sino ang makakakita ng ating mga post, larawan, o impormasyon. Siguraduhing maayos ang iyong privacy settings upang maprotektahan ang personal na impormasyon mula sa mga hindi kakilala. Huwag basta tanggapin ang mga friend request mula sa ibang tao at tiyaking ligtas ang iyong account sa pamamagitan ng paggamit ng strong passwords at two-factor authentication. Pangalawa, mag-ingat sa pagbabahagi ng impormasyon. Dapat nating tandaan na hindi lahat ng impormasyon ay dapat ibahagi sa social media. Ang sobrang pagbabahagi ng personal na detalye tulad ng buong pangalan, address, phone number, o real-time na lokasyon ay maaaring magdulot ng panganib tulad ng identity theft, stalking,
o iba pang cyber threats. Maging maingat sa pagpo-post ng impormasyon tungkol sa iyong sarili, lalo na kung ito ay maaaring gamitin ng ibang tao sa maling paraan. Pangatlo, isipin ang pangmatagalang epekto. Ang anumang ating ipopost online ay maaaring manatili magpakailanman kahit pa burahin na natin ito. Maaaring may mga taong naka-screenshot na nito o isinare na ito bago pa natin matanggal. Kaya't mahalagang mag-isip muna bago mag-post, lalo na kung ito ay sensitibong impormasyon o mga bagay na maaaring makaapekto sa ating reputasyon sa hinaharap. At huwag agad magtiwala sa online connections. Dapat tayong maging maingat sa pakikipag-usap sa mga hindi natin lubos na kakilala online. Huwag basta makipagkita sa mga nakakilala lamang natin sa social media nang walang sapat na pag-iingat. Kung sakaling may hindi kaaya-ayang interaksyon, tandaan na maaari mong i-block, i-unfriend o i-report ang taong nagbibigay ng discomfort o pananakot sa iyo. Be cautious on posting or leaving comments. Paano natin gagawin ito? Una, gawin ang billboard test. Ano ito? Para malaman mo kung okay lang bang i-post, i-komento o sabihin ang isang bagay, gawin mo muna ang billboard test. Imaginein mo na ang larawan o salitang iyong ipopost, sasabihin o ikokomento ay i-display sa isang napakalaking billboard sa pampublikong lugar na maaaring makita ng iyong mga magulang, kaibigan, guro, at kahit ng mga hindi nakakakilala sa iyo. Kung ang larawan, video o mga salitang ito ay magdudulot sa iyo na makaramdam ng pagkapahiya o pagsisisi kapag nakita ito ng ibang tao, mas mabuting wag mo na ituloy. Pangalawa, kung hindi mo ito kayang sabihin ng harapan, huwag mong i-post sa social media. Tandaan, kung hindi mo ito masasabi ng direkta sa isang tao ng harapan, hindi rin ito dapat i-post online. Minsan, nagiging matapang ang mga tao sa social media dahil hindi nila kaharap ang kausap. Pero ang epekto ng masasakit na salita ay nananatili. Pangatlo, maging magalang at maingat sa mga komento. Mahalagang panatilihin ang respeto sa bawat interaksyon sa social media. Ang mapanirang komento, hate speech, o pananakot ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa iba at maaari ring magkaroon ng legal na pananagutan. At pang-apat, ikalat lang ang pagmamahal, hindi ang galit. O sabi nga, spread love, not hate. Gamitin ang social media upang magbahagi ng positibong pananaw at kabutihan. Ang simpleng mabuting salita ay maaaring makapagpasaya sa iba, samantalang ang negatibong salita ay maaaring makasakit. At isa pang paraan ng mapanagutang paggamit ng social media ay ang manatiling ligtas. Paano gagawin ito? I-block at i-report ang mga taong nanghaharas o nagbibigay ng discomfort sa iyo. Kung merong taong nagpapadala ng hindi kaaya-ayang mensahe, nananakot, o nagpapadala ng hindi angkop na content, huwag matakot na mag-block o mag-report. Ang social media platforms ay mayroong reporting features upang matulungan kang mapanatiling ligtas ang iyong account. Pangalawa, huwag basta mag-click ng pop-ups o kahina-hinalang links. Maraming hackers at scammers ang gumagamit ng peking links upang makuha ang iyong impormasyon. Huwag basta-basta mag-click ng pop-up ads o links mula sa hindi kilalang sources. Kung may natanggap kang kahina-hinalang link, mas mabuting huwag itong buksan at i-report ito kung kinakailangan. Pangatlo, tanggapin lamang ang friend requests mula sa mga taong personal mong kakilala. Bagamat maaaring maging exciting ang makipagkaibigan sa maraming tao online, dapat tayong maging maingat sa kung sino ang ating tinatanggap bilang kaibigan sa social media. Maraming peking accounts ang ginagamit para sa panloloko o iba pang hindi magandang layunin. At makipag-usap sa nakatatanda kung may makitang disturbing content online. Kung may nakita kang nakababahalang content sa social media tulad ng cyberbullying, graphics na imahe, o anumang nakakaapekto sa iyong damdamin, huwag mahiyang lumapit sa magulang, guro, o nakatatanda upang humingi ng gabay. Mahalagang may mapagkakatiwala ang taong makakausap tungkol dito. Tandaan natin ang apat na mahalagang prinsipyo sa responsableng paggamit ng social media. Una, limitahan ang paggamit nito upang maiwasan ang stress at magkaroon ng balanseng pamumuhay. Pangalawa, protektahan ang ating privacy sa pamamagitan ng maingat na pagbabahagi ng personal na impormasyon.
Pangatlo, maging maingat sa ating mga post at komento. Laging isipin kung ang ating sasabihin ay makakabuti o makakasama sa iba. At panghuli, siguraduhin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa kahina-hinalang aktibidad at pakikipag-ugnayan lamang sa mga taong tunay nating kilala. Sa pamamagitan ng mga prinsipyong ito, mas magiging mapanagutan tayong mamamayan sa digital world. Laging tandaan ang kasabihang think before you click. Bawat post, komento at larawan na ating ibinabahagi sa social media ay may epekto sa atin, sa iba, at sa hinaharap. Bago mag-click, mag-isip muna, ito ba ay totoo? Nakakabuti ba ito? May paggalang ba ito sa iba? Sa pamamagitan ng masusing pag-iisip bago mag-share, nagiging mas responsable tayo sa ating digital na pagkilos at mas nakakatulong tayo sa pagbuo ng isang mas ligtas at positibong online world. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 3B. Napatutunayan na ang mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan ay paraan upang magkaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at katiwasian ng bayan. Mayroong iba't ibang social media platform at bawat uri nito ay may kani-kaniyang specialty. Narito ang iba't ibang gamit ng social media para sa mga user nito. Education and information. Mahalagang kasangkapan ng social media sa pagkatuto. Maraming mag-aaral at professional ang gumagamit ng YouTube para sa tutorials at online courses. Ang mga ahensya ng balita rin ay gumagamit ng social media para sa mabilisang pagkalat ng impormasyon. Entertainment and creative expression. Gamit ang social media, naipapahayag ng mga tao ang kanilang pagkamalikain at nagkakaroon sila ng libangan. Sa TikTok at Instagram, maaaring magbahagi ng video, memes at sining. Habang sa YouTube ay may malawak na pagpipiliang entertainment. Business and marketing. Maraming negosyo ang umaasa sa social media upang ipromote ang kanilang mga produkto at serbisyo. Sa Facebook, Instagram at TikTok, madaling maabot ng mga online shop ang kanilang target na customer. At communication. Isa sa mga pangunahing gamit ng social media ay ang pagpapanatili ng koneksyon sa pamilya at kaibigan. Kahit magkakalayo, maaaring makipag-usap sa pamamagitan ng mensahe, voice call, at video call. Nakakatulong din ito sa pagbuo ng relasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang social media ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-uugnay sa mga tao sa buong mundo. Gayunpaman, kung paano natin ito ginagamit ang siyang nagtatakda kung ito ba ay nagpapalakas o nakakasira ng ating mga relasyon. Sa pamamagitan ng responsableng paggamit nito, mapapalalim natin ang ating koneksyon sa pamilya, kaibigan at maging sa komunidad. Sa araw na ito, pag-uusapin natin ang mapanagutang paggamit ng social media upang magkaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Pagsusuri ng mga sitwasyon. Basahin ang sitwasyon sa mga susunod na slide at tukuyin kung paano nakatutulong ang social media sa pagkakaroon natin ng mabuting kaugnayan sa kapwa. Naninirahan sa magkaibang bansa ang magkapatid na Kay at Pai. Madalas silang magbahagian ng mga lumang larawan nila sa isa't isa at magkwentuhan tungkol dito. Paano nakatulong sa relasyon ng magkapatid na Kay at Pai ang social media? Matalik na magkaibigan sina Pichi at Ina noong sila ay mga bata pa. Subalit nawalan sila ng koneksyon sa isa't isa. Sa pamamagitan ng social media, muli silang nagkausap at nagkasama. Paano nakatulong kina Pichi at Ina ang social media? Mababaka sa mga post ni Arman na siya ay may pinagdadaanang kalungkutan. Agad siyang kinausap ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng video call. Paano ginamit ng mga kaibigan ni Arman ang social media? Agad na nakalikom ng salapi ang isang online community upang tulungan ang mga pamilyang biktima ng sunog. Paano nakakatulong ang social media sa panahon ng sakuna? Dahil kasali si Artemis sa isang group chat na naglalaman ng maraming learning materials, mabilis at maayos niyang natatapos ang kanyang mga proyekto. Bilang mag-aaral, napapabilis ba ng social media ang iyong pagkatuto tulad na nangyayari kay Artemis? Ano nga ba ang mga papel na ginagampanan ng social media sa ating kaugnayan o relasyon sa kapwa? Sa panahon ngayon, hindi na hadlang ang distansya upang mapanatili ang ugnayan sa ating pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang social media ay isang mabisang kasangkapan na nagpapahintulot sa atin na manatiling konektado
kahit nasa malalayong lugar tayo. Sa pamamagitan ng chat, video calls, at pag-update ng ating mga social media accounts, na ipaparamdam natin ang ating presensya sa isa't isa. Kapag tayo ay may mahal sa buhay na nasa ibang bansa o malayo sa atin, ang simpleng mensahe ng kumusta ka o isang video call ay maaaring magbigay ng saya at kapanatagan sa loob. Sa ganitong paraan, hindi natin nararamdaman ang lubos na pangungulila dahil patuloy tayong may interaksyon sa isa't isa. Halimbawa, ang isang estudyanteng nasa ibang bansa ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng lingguhang video call upang manatiling malapit sa kanila, kahit na malayo sila sa pisikal na aspeto. Ang epektibong komunikasyon ay pundasyon ng matibay na relasyon. Noon, umaasa tayo sa sulat o tawag sa telepono upang mag-usap. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng social media, mas madali at mabilis ang pagpapahayag ng ating saloobin. Maaari tayong makipag-usap real-time, magbigay ng reaksyon sa isang post, o makipagtalakayan sa comment section. Isa rin itong paraan upang maunawaan natin ang damdamin ng iba. Halimbawa, kapag may isang taong nagbahagi ng kanyang pinagdaraanan sa social media, nagkakaroon tayo ng pagkakataong ipakita ang ating suporta at pagdamay sa kanya. Kahit simpleng mensahe ng pag-aalala o pagpapayo ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa isang taong may pinagdadaanan. Halimbawa, isang kaibigan ang nagbahagi ng kanyang pinagdadaanan sa isang post at agad siyang sinuportahan ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng mga mensahe ng pagdamay at pagpapayo na nagpapalakas ng kanilang relasyon. Isa pang mahalagang papel ng social media ay ang kakayahan nitong pag-isahin ang mga taong may magkakaparehong interes at layunin. Maraming online groups at communities na nabubuo batay sa hilig, propesyon o adhikain ng mga tao. Sa ganitong paraan, nakikilala natin ang mga taong may kaparehong pananaw at nagkakaroon tayo ng pagkakataong makibahagi sa mga diskusyon at aktibidad na may kabuluhan. Sa pamamagitan ng social media, maaari tayong makilahok sa mga online forums, sumali sa mga discussion groups, o magtayo ng ating sariling komunidad kung saan ang bawat isa ay may natututuhan at naibabahagi. Halimbawa, ang isang book club sa Facebook ay nagsisilbing espasyo o space para sa mga mahihilig magbasa upang magbahagi ng kanilang opinyon sa mga aklat, bumuo ng bagong pagkakaibigan, at magtaguyod ng mas malalim na koneksyon sa kapwa mambabasa. Ang social media ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kasiyahan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng emosyonal, pinansyal o moral na suporta sa mga nangangailangan. Maraming pagkakataon kung saan nagagamit ang social media bilang plataporma upang tumulong sa iba. Sa panahon ng sakuna o trahedya, ang social media ay nagiging kasangkapan upang ipaalam sa iba ang sitwasyon at makalikom ng tulong mula sa iba't ibang tao. Maging sa personal na antas, nagiging sandigan natin ang mga online community sa oras ng pangangailangan. Halimbawa, isang fundraising campaign ang isinagawa online upang matulungan ang isang pamilyang nasalanta ng bagyo na nagpapakita ng sama-samang pagtutulungan at pagkakaisa sa gitna ng pagsubok. Sa larangan ng trabaho, paaralan at iba pang organisasyon, ang social media ay isang mahalagang kasangkapan sa pagsasagawa ng mga proyekto at gawain. Sa pamamagitan ng group chats, shared online documents, at virtual meetings, nagiging mas episyente ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat isa. Halimbawa, sa mga estudyante na may group projects, mas nagiging maayos ang kanilang pagpaplano dahil maaari silang magbahagi ng idea at gumawa ng kanilang proyekto online. Hindi na kailangan magkasabay-sabay sa isang lugar upang magtrabaho dahil may mga digital tools na nagpapadali sa kanilang kolaborasyon. Halimbawa, isang grupo ng mag-aaral ang gumagamit ng group chat at online documents upang maayos na maipasa ang kanilang proyekto nang walang abala sa kanilang schedule, na nagpapatibay rin ng kanilang kakayahang magtulungan. Sa kabuuan, ang social media ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapanatili ng magandang relasyon. Nagbibigay ito ng pagkakataon upang manatiling konektado, mapabuti ang komunikasyon, bumuo ng komunidad, magbigay ng suporta, at magtulungan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Gayunpaman, mahalagang gamitin natin ito ng may pananagutan at tamang hangarin. Dapat nating tandaan na ang tunay na ugnayan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng likes at comments, kundi sa kalidad ng ating pakikipag-ugnayan sa iba. Sa tamang paggamit ng social media, mas mapapatibay natin ang ating mga relasyon at makakatulong tayo sa pagpapatatag ng ating komunidad. Bilang pagninilay,
Batay sa ating napag-usapan, paano mo maaaring gamitin ang social media upang mas mapatatag ang iyong relasyon sa pamilya, kaibigan at komunidad? At bilang pagwawakas, iiwan ko sa inyong mensaheng ito. Ang social media ay isang makapangyarihang kasangkapan sa modernong panahon. Gamitin natin ito para sa kabutihan ng may pagsasaalang-alang sa dignidad ng kapwa at upang makabuo ng tunay at makabuluhang koneksyon sa iba. Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 3C na isa sa kilos ang mga paraan ng mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan. Napag-aralan natin sa nagdaang aralin ang ibig sabihin ng social media, ang kahalagahan nito, maging ang mga benepisyo at panganib ng paggamit nito. Natutuhan din natin na ang social media ay ginagamit sa pakikipag-ugnay sa maraming tao, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Ginagamit din natin ito upang matuto at kumalap ng impormasyon. Ginagamit natin ito sa paglilibang at pagpapahayag ng ating pagkamalikhain at upang magnegosyo at kumita ng salapi. Napakadaming pakinabang ng social media sa ating modernong paraan ng pamumuhay. Subalit, may mga tao na hindi lubusang nagagamit ito sa maayos o mapanagutang paraan. Kaya sa ating aralin ngayon, tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain na kung saan kayo ay aatasan na mag-analyze ng isang sitwasyon at gumawa ng aksyon tungkol dito. Ang pangkatang gawain natin ngayon ay tatawagin nating ayusin natin. Ang klase ay hahatiin sa 8 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng sitwasyon. Pag-uusapan ng pangkat ang sitwasyon at sasagutin ang 2 tanong na kaugnay nito. Pagkatapos ng talakayan, magpapakita ang pangkat ng maikling dula kung paano aayusin ang pagkakamali ng tauhan sa sitwasyon. Narito ang mga bagay na dapat gawin ng bawat grupo. Basahin at unawain ang sitwasyon, sagutin ang 2 tanong na may paliwanag, maghanda ng isang maikling pagsasadula kung paano maitama ang pagkakamali sa sitwasyon, at ibahagi sa klase ang kanilang sagot at ipakita ang roleplay. Sa pagsasadula, dapat maipakita ang maling ginawa ng tauhan sa sitwasyon, paraan upang maayos ang pagkakamali ng tauhan, at mga tamang gawain upang maiwasan ang parehong pagkakamali sa hinaharap. Unang pangkat. Pagkagising ni Anya, agad siyang nagbukas ng cellphone. Dahil sa sobrang tagal niyang nag-scroll, nakalimutan niyang kumain ng agahan at nahuli siya sa klase. Tanong, ano ang magiging epekto ng sobrang paggamit ng social media sa oras ng isang estudyante? Ano ang maaaring gawin ni Anya upang mas ma-manage ang kanyang oras ng maayos? Ikalawang pangkat. Ibinahagi ni Yor sa kanyang public profile ang kanyang tunay na pangalan, pati na rin ang pangalan ng kanyang mga kapatid at magulang. Tanong, bakit delikado ang paglalagay ng personal na impormasyon tulad ng buong pangalan at impormasyon ng pamilya sa public profile? Ano ang dapat gawin ni Yor upang maitama ang kanyang ginawa at maprotektahan ang kanyang pamilya? Ikatlong pangkat. Galit si Sylvia sa kanyang kaibigan, kaya ipinost niya ang screenshot ng kanilang pribadong usapan sa social media. Hindi nagtagal, nalaman ito ng kanyang kaibigan at nagalit sa kanya. Tanong, ano ang maaaring epekto ng ganitong post sa kanilang pagkakaibigan? Ano ang dapat gawin ni Sylvia upang maitama ang kanyang ginawa? Ika-4 na pangkat. May nag-message kay Lloyd na hindi niya kilala at humihingi ng personal na impormasyon. Sa halip na i-report o i-block, kinausap niya ito at ibinahagi ang ilang detalye tungkol sa sarili niya. Tanong, bakit hindi ligtas makipag-usap sa hindi kilalang tao sa social media? Ano ang dapat gawin ni Lloyd matapos niyang ma-realize ang kanyang pagkakamali? Ika-5 pangkat. May pagsusulit si Fiona kinabukasan, pero hindi siya makapag-aral ng maayos dahil palagi siyang nadidistract sa mga notification sa social media. Sa huli, napilitan siyang mag-cram sa hating gabi. Tanong, ano ang maaaring mangyari kung patuloy na uunahin ni Fiona ang social media kaysa sa pag-aaral? Ano ang mga paraan upang makontrol ang distractions mula sa social media? Ika-6 na pangkat. Ibinahagi ni Bond ang kanyang kasalukuyang lokasyon sa kanyang public profile. Tanong, ano ang maaaring maging panganib ng pagbabahagi ng lokasyon sa social media?
Ano ang tamang gawin kung gustong magbahagi ng lokasyon sa online platforms? Ikapitong pangkat. Nag-post si Frankie ng meme na nang-aasar sa kasuotan ng kaklase niya. Maraming mag-aaral ang natawa at nagkomento ng hindi maganda. Tanong, paano nakakaapekto ang ganitong post sa self-esteem ng isang tao? Ano ang dapat gawin ni Frankie upang maitama ang kanyang ginawa? At ikawalong pangkat, tinanggap ni Yuri ang friend request ng isang taong may peking profile. Matapos ang ilang araw, nagsimula itong magpadala ng mga kahina-hinalang link sa kanya. Tanong, paano malalaman kung ang isang profile ay totoo o peke? Ano ang dapat gawin ni Yuri upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga kahina-hinalang tao online? Sa pagtatapos ng ating gawain, ano ang natutuhan ninyo mula sa mga sitwasyon? Ano ang isang bagay na maaari ninyong gawin upang mas maging responsable sa social media? Upang maiwasan natin ang pagkakamali sa malawak na mundo ng internet at social media, lagi nating isaisip ang mga guideline sa mapanagutang paggamit nito. Una, limit your social media use. Huwag hayaang ubusin ng social media ang iyong oras. Maglaan ng oras para sa pag-aaral, pahinga, at personal na pakikisalamuha. Gumamit ng screen time limits o alarms upang maiwasan ang labis na paggamit ng social media. Ikalawa, protect your privacy. Huwag magbahagi ng personal na impormasyon tulad ng buong pangalan, address o contact number sa social media. I-check ang iyong privacy settings at tiyaking nakikita lamang ng tamang tao ang iyong mga post at impormasyon. Pangatlo, be cautious in posting or leaving comments. Bago mag-post o magkomento, isipin kung may masasaktan o kung maaaring makaapekto ito sa iyong reputasyon. Tandaan na kapag nasa internet na ang isang bagay, maaaring mahirap na itong burahin kahit ito ay deleted na. At ikaapat, stay safe. Huwag makipag-usap o tumanggap ng friend requests mula sa hindi mo kilala sa totoong buhay. I-report o i-block agad ang mga kahina-hinalang account o taong nagpapadala ng hindi ka nais-nais na mensahe sa iyo. Kung ating ilalapat ang mga natutuhan natin tungkol sa mapanagutang paggamit ng social media, malilinang sa atin ang pagpapahalaga sa disiplina. Ang disiplina ay ang kakayahan nating kontrolin ang ating sarili upang gumawa ng tamang desisyon kahit walang nangangasiwa o nakakakita. Ito ay pagiging responsable sa kilos at pag-iisip maging sa paggamit ng social media. Halimbawa, pagtatakda ng oras sa paggamit ng gadgets kahit walang nagbabantay o pag-iwas sa pagpo-post ng mapanirang komento kahit may emosyon. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng disiplina? Sa tunay na buhay, ito ay nagpapalakas ng self-control. Ang pagiging disiplinado ay tumutulong upang maiwasan ang impulsive na desisyon na maaaring magdulot ng pagsisisi. Ito ay nagpapaunlad ng responsibilidad. Sa eskwela, pamilya o trabaho, ang disiplina ay tumutulong sa tao na gampanan ng maayos ang kanyang mga tungkulin. Ito ay nakakatulong sa pagtatagumpay. Ang patuloy na pagsisikap, tamang pagpaplano at pagsunod sa mga layunin ay nakabatay sa disiplina. Sa digital world naman, ito ay nagpoprotekta sa atin laban sa panganib. Ang disiplina ay tumutulong upang maiwasan ang pag-click sa mga peking link, pagbibigay ng personal na impormasyon, o pakikipag-usap sa hindi kilala. Pinipigilan tayo nito na maging biktima o sanhi ng cyberbullying. Ang isang disiplinadong gumagamit ng social media ay hindi basta-basta nagpo-post ng masasakit na salita at alam kung kailan dapat umiwas sa negatibong diskusyon. At ito ay tumutulong sa tamang paggamit ng oras. Ang pagkontrol sa oras sa social media ay pumipigil sa pagiging addict dito na maaaring makaapekto sa pag-aaral o pang-araw-araw na gawain. Pagsasanay. Isulat ang sigma kung ang pangungusap ay naglalarawan sa mapanagutang paggamit ng social media o skibidi kung hindi. Number 1, nag-set si Martha ng screen time limit sa kanyang phone upang maiwasan ang labis na paggamit ng social media. Number 2, nag-post si Aaron ng personal na impormasyon tulad ng kanyang buong address at contact number sa kanyang public profile. Number 3, bago mag-post si BD ng opinyon tungkol sa isang issue, sinisigurado niyang hindi ito makakasakit sa iba at maayos ang kanyang pananalita. Number 4,
Tinanggap ni Jeeves ang friend request sa isang taong hindi niya kilala at agad siyang nakipag-chat dito. At 5, nang makatanggap si Murdoch ng kahina-hinalang link mula sa hindi niya kilala, agad niya itong inireport at hindi pinansin. Sa pagtatapos ng ating talakayan, nais kong tandaan ninyo na ang social media ay isang public place. Lahat ng sasabihin o ipopost mo dito ay parang isinisigaw mo sa mga tao sa isang pampublikong lugar. Kaya bago ka magbahagi ng impormasyon, magkomento o mag-react, isipin kung ito ay makakatulong o makakasama, hindi lang sa iyo, kundi pati sa iba. Sa digital world, ang disiplina at responsibilidad ay susi upang manatiling ligtas, kagalang-galang at maayos ang ating pakikisalamuha. Gamitin natin ang social media ng may pag-iingat, disiplina, respeto at malasakit. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuwang kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!